Ano ang mangyayari kapag ang korona na dapat ay simbolo ng kaluwalhatian ay naging sentensya ng kamatayan para sa nagdadala nito? Ang palasyo na dati ay tahanan ng mga maharlika ay naging isang labirinto ng mga sigaw at anino. Hindi lamang nawala ni Mefibosete ang kanyang angkan, kundi nasaksihan din niya ang pagkawasak ng kanyang buhay sa isang araw ng pagdanak ng dugo. Tumatakas mula sa isang hindi maiiwasang kapalaran, hindi lamang niya nawala ang karapatan sa trono, kundi pati ang kakayahang maglakad, itinapon sa pagiging hindi kilala at paghihirap. Ito ang kwento ng isang prinsipe na pinilit mabuhay sa alikabok ng pangiinsulto at katahimikan ng paglimos, ay hindi alam na sa puso ng bagong hari ng Israel ay may matagal ng pangako. Isang tipan na nilagdaan ng mga luha at dugo na may kapangyarihang hanapin siya sa pinakamalayong sulok ng mapa. Kung nararamdaman mo rin na pinabayaan ka ng mundo, ngunit nagtitiwala na ang hari ng mga hari ay may plano ng pagpapabalik loob para sa iyong buhay, magsulat sa mga komento. Hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Manatili hanggang sa dulo upang matuklasan ang buong revelasyon. At kung pinahahalagahan mo ang mga ganitong pagsusuri at malalalim na pagbabasa ng mga kasulatan, mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang aming susunod na kwento. Ang pagbagsak sa palasyo ng Gaba ay isang hindi maiiwasang trahedya. Ang hangin sa mga pasilyo ng kaharian ay puno ng tensyon, may amoy ng takot na sumasalamin sa hindi maiiwasang kapahamakan na magmamarka sa ganap na pagtatapos ng dinastiya ni Saul. Si Mefibosete, isang batang 5 taong gulang, ay tumatakbo sa mga hardin ng palasyo. Hindi alam ang nangyayari libo-libong kilometro ang layo sa mga dalisdis ng bundok Gilboa, kung saan ang kanyang lolo, ama at asawa ng ama ay napapalibutan ng mga hukbo ng Filisteo sa isang matinding pagkatalo na inilalarawan ng Biblia bilang ganap at nakapipinsala. Ang balita ng pagkamatay ni Haring Saul at Jonathan ay dumating na parang isang sunog na suntok, nagdulot ng takot sa mga aliping naroroon, na alam na ayon sa mga brutal na kaugalian ng panahon, ang anumang lalaking inapo ng pinalayas na pamilya ng hari ay kailangang tanggalin. Upang maiwasan na gamitin ang bata bilang isang simbolo laban sa bagong pamahalaan, ang Yaya, isang babaeng ang pangalan ay nawala sa kasaysayan, ngunit ang katapatan ay mas malakas kaysa sa likas na instinto ng kaligtasan, ay alam na bawat segundo ay mahalaga. Hinaplos niya ang bata ng mahigpit, nararamdaman ang mabilis na tibok ng maliit na puso sa kanyang dibdib, tulad ng isang takot na ibon. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis patungo sa mga labasan sa likod ng palasyo. Mahina ang ilaw, ang mga sulo ay nanginginig at ang mga pader at sahig ng bato ay madulas dahil sa langis at gulo ng nagmamadaling paglilikas. Sa kabila ng bangungot na kapaligiran, sa gitna ng sigaw ng mga sundalo ng kalaban, naisip ng babae na papalapit na sila, ngunit bigla siyang nadapa sa isang di nakikitang hadlang, marahil isang alpombra na naisalaysay o ang pagod mula sa kanyang sariling mga binti. Sa isang sandali na parang pinigilan ng oras, iniwan niya ang bata. Si Mefibosete ay nahulog sa matigas na sahig ng bato sa isang impact na umabot sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga buto na nabasag, kabilang na ang mga bukong-buko, ay isang pisikal na tanda na hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Ang Yaya, na pinipigilan ang isang sigaw ng sakit, binangon ang bata mula sa sahig, ngunit ang mga paa nito ay nakabitin na walang buhay, depekto at basag, ang simula ng isang permanenteng kapansanan na mag-aalis sa kanya ng pagkakakilanlan bilang isang mandirigma ayon sa 2 aklat ng Samuel, Kabanata 1, Talata 4. Hindi tumigil ang pagtakas. Ang sakit ng bata ay pangalawa sa banta ng espada.
Pinalibot ng babae si Mefibosete ng maruruming kumot at pumasok sa makapal na kagubatan, tumawid sa Jordan, patungo sa mga lupaing kabila ng ilog, iniwan ang mga marangyang damit ng maharlika at pinalitan ito ng mga basang damit ng isang takas. Ang prinsipe na ilang oras na ang nakalipas ay ang kagalakan ng korte, ngayon ay isang tambak ng sakit at lagnat, isinusuong sa mga kariton na mahirap sa mga hindi pangunahing daan. Ang kanyang batang isipan ay sinusubukang intindihin kung bakit ang mundo ay naging mas madilim at kung bakit hindi na sumusunod ang kanyang mga binti sa kanyang mga utos. Ang pagbagsak ay hindi lamang pisikal. Ito ay pagbagsak ng isang lahi, ng isang pambansang pag-asa, at ang simula ng isang buhay kung saan ang matinding sakit ay magiging tanging alaala ng kanyang tunay na pinagmulan sa isang lugar na malapit na ring kalimutan ang kanyang pangalan. Ang impact laban sa bato ay hindi lamang nagbali ng kanyang buto, kundi winasak din ang panlipunang estruktura kung saan nakabatay ang kinabukasan ni Mefibosete. Ang bawat piraso ng basag na buto ay nagsilbing simbolo ng isang taon ng nawalang paghahari, isang laban na hindi niya nilabanan at isang sayaw na hindi na niya sasayawin. Ang iyak ng bata ay pinatahimik ng kamay ng yaya upang hindi matukoy ang kanilang lokasyon. Ang mga umaatake na malinaw na makikita sa abot ng mata ay lumikha ng isang tahimik na ugnayan ng trauma na magtatakda ng kanyang landas at ang kanyang personalidad na tahimik. Habang ang dugo ay nag-iipon sa mga namamagang bukong-buko, ang realidad ng monarkiya ay nagiging malinaw. Nawala siya sa alikabok ng daan. Wala na ang mga seda o mga alipin, tanging ang magaspang na kuskus ng murang lana at ang amoy ng pawis at takot ng mga taong tumatakas kasama niya. Ang yaya ng gatas na winasak ng pag-aalala ngunit tinutulak ng isang mabangis na katapatan ay nanumpang ipagtanggol ang wasak na katawan na yun gamit ang kanyang sariling buhay na naging nag-iisang sandigan ng isang prinsipe na hindi na kayang tumayo ng mag-isa. Ang pagbagsak sa Gibea ang naging punto ng pagbabagong anyo. Ang kritikal na sandali kung saan naghati ang kapalaran ng Israel sa pag-angat ni David sa anino ng propesiya at sa paglusong ni Mefibosete sa bangin ng kapansanan at pagkatapon. Bit-bit sa kanyang mga binti ang di mababagong marka ng isang pamilyang hari na hinatulan dahil sa pagsuway ng kanyang ninuno. Ang sosyo-politikal na konteksto ng dinastikong transisyon, ang atmosfera ng mga araw na iyon, ang panahon pagkatapos ng labanan ng Gilboa, ay hindi lamang minarkahan ng personal na kalungkutan kundi pati ng pagkakawatak-watak. Ang isang walang kapantay na politika ay direktang nakaapekto sa seguridad ng batang si Mefibosete. Habang ang bata ay dinala patungo sa Jordan, ang kaharian ay naghati sa pagitan ng tapat na si Isbosete, ang anak na nabuhay ni Saul, at ng mga tumitingin kay David bilang bagong pinahiran ng Diyos. Ang paghahating iyon ay nangangahulugan na si Mefibosete ay hindi lamang tumatakas mula sa mga Filisteo, kundi isang piyesa rin sa isang mapanganib na laro sa gitna ng isang umuusbong na digmaang sibil. Ang mga espiya ay nag-iikot sa mga nayon ng Benjamin upang hanapin ang anumang bakas ng mga inapo ni Saul. At sa ganitong klima ng hinala na subok ang katapatan ng kanyang yaya. Sa harap ng mga banta ng pagtataksil na inilatag ng mga kaaway ng kanilang bansa, ang ruta ng kanilang pagtakas ay baluktot at mapanganib, tumatawid sa mga bangin kung saan ang isang maling hakbang ay nangangahulugang kamatayan. Dito natin nauunawaan na ang pisikal na pagbagsak ni Mefibosete ay isang insidente lamang sa loob ng isang matinding pagsubok ng sapilitang paglipat. Ang batang lalaki na ang lagnat dahil sa impeksyon sa mga nabaling bukong-bukong ay nagpapadeliryo sa kanya
ay nanawagan sa isang ama na hindi na kailanman babalik habang ang tanawin ng mga burol ng Samaria ay naglalaho sa distansya at pinalitan ng tigang na kapatagan. Ang trauma ng transisyong ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin psikolohikal. Nagtanim sa kanyang isip ng ideya na ang pagiging prinsipe ay kahulugan ng pag-uusig at ang lupa na dati ligtas ay maaari nang maging mapanlinlang sa kahit anumang sandali ng kapabayaan. Ang mga politikal na paksyon ay gumagalaw na parang mga anino sa gabi at ang pangalan ni Mefibosete ay binibigkas sa mga bulong. Kapwa ng mga nagnanais, gamitin siya para ibalik si Saul at ng mga nagnanais siya ay burahin upang mapasaya si David. Ang kawalang tatag ng pamahalaan ni Isbosete sa Maanaim ay lumikha ng isang ilusyon ng seguridad. Bagaman isa sa kanyang mga tiyuhin ay patuloy na inaangkin ang trono, si Mefibosete, anak ng panganay, ay isang nakatagong banta para sa sinumang magnanakaw ng kapangyarihan o tagapagmana. Ang sakit at pagod sa kanyang mga binti ay naghahalo sa pagnanais ng mga lihim na paglalakbay. Noong siya ay bata pa, natutunan niyang huwag umreklamo, nauunawaan ng maaga sa buhay na ang kanyang tinig ay maaaring maging panganib para sa mga nagpoprotekta sa kanya. Sa bawat nayon na kanilang dinaanan, ang yaya ng gatas ay nag-imbento ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya. Itinatago ang kanyang pinagmulan sa ilalim ng balakid ng isang sinasabing kapansanan, kaya hindi makilala ng mga espiya ang tagapagmana ni Jonathan. Ang pagkakawatak-watak ng Israel ay hindi lamang naghati ng mga tribo, kundi naghiwalay din ng mga puso. Lumaki si Mefibosete na naririnig na ang panlabas na mundo ay isang larangan ng digmaan kung saan ang kanyang pangalan ay hatol sa kamatayan. Ang dinastikong transisyon ay hindi lamang isang politikal na pag-aalsa, kundi ang masakit na kapanganakan ng isang bansa na nagpupunyagi hanapin ang sariling pagkakakilanlan sa ilalim ng pamumuno ni David. Iniwang nakakalat ang mga labi ng tahanan ni Saul tulad ng abo sa hangin ng Transjordania. Ang Lodebar, kung saan siya nagkubli, ay hindi lamang isang heograpikal na lugar, kundi estado ng isip para sa mga piniling itapon ng mundo. Isang lugar na ang pangalan ay nangangahulugang walang salita o walang pastulan. Isang tigang na lupain kung saan ang katahimikan ang naging pinakamaiging kakampi sa paghinga at pag-survive. Doon, sa isang bahay na hindi kaniya, natagpuan ni Mefibosete ang isang tahanan sa ilalim ng proteksyon ni Makir, anak ni Amiel, isang mayamang at mahabaging lalaki na inilagay ang kanyang sariling seguridad sa panganib upang itago ang apo ng hari ni Saul sa ilalim ng mapanuring tingin ng bagong administrasyon ni David. Ang pagdadalaga at kabataan ni Mefibosete ay lumipas sa ilalim ng isang nakakabingking anonimato kung saan natutunan niyang umayon gamit ang mga kahoy na saklay o masakit na pag-umang sa lupa. Nararamdaman ang kirot at kahihiyan. Habang ang mga kabataang kapareho ng kanyang edad ay nag-iensayo gamit ang pana at sibat. Nangangarap ng mga tagumpay, napilitang si Mefibosete na magnilay tungkol sa buhay mula sa isang mapagkumbabang perspektibo. Kumbinsidong ang kanyang pag-iral ay isang pabigat para kay Makir at isang kapahamakan para sa alaala ng kanyang ama, si Jonathan. Siya ay naging simbolo ng isang nawalang lahi, nakalimutan ng karamihan, ngunit hindi ng bigat ng kasaysayan. Ang politikal na konteksto ng Israel sa ilalim ng paghahari ni David ay panahon ng walang kapantay na paglawak. Ngunit para sa naninirahan sa Lodebar, bawat balita ng tagumpay ni David ay tanda na ang sariling tagumpay niya ay papalapit. Kailangang mas malalim ang pagtatago dahil ang tagumpay ng bagong hari ay nagtatakda ng paglimot sa dati.
Si Mefibosete ay nagkaroon ng malungkot na personalidad, naging isang taong tahimik at mapag-isa na iniiwasan ng titig ng mga estranghero at nakakahanap lamang ng aliw sa mga kwento ng nakaraan na ikinukwento sa kanya ng kanyang yaya na si Makir tungkol sa mga nagdaang kaluwalhatian. Bagaman ang mga kwentong iyon ay higit pang nagpatingkad sa tigang at mahirap niyang buhay, ang kawalan ng damo sa paligid ng lugar ay sumisimbolo sa kakulangan ng pagkakataon at espiritual na kabuhayan para sa isang taong nararamdaman na siya ay sinumpa ng tadhana. Isang taong may kapansanan na hindi makapagsilbi sa templo, hukbo o hukuman. Ang kanyang buhay ay naging tahimik na paghihintay sa kamatayan. Naniniwala siya na ang mundo ay isang lugar kung saan ang malalakas ay umuunlad at ang mga mahihina tulad niya ay simpleng nawawala sa mga bitak ng kasaysayan. Si Mefibosete ay nagigising tuwing umaga at sa pagtitig sa kanyang mga depektibong paa, naaalala ang pagbagsak sa Gibeah hindi bilang aksidente kundi bilang isang makalangit na paghuhukom sa kanyang pamilya. Isang interpretasyon na nagpapait sa kanyang pag-uugali at inaalis ang anumang pag-asa ng pagtubos. Ang tigang na lupa ay sumingaw sa kanyang mga buto at ang batang prinsipe ay naging isang dalubhasa sa heograpiya ng mga tagong sulok. Kilala ang bawat tekstura ng lupa na hinawakan niya habang umuuga. Ang kabaitan ni Makir ang tanging kalasag laban sa gutom at paghamak ng publiko. Ngunit kahit ang pabor na iyon ay tila isang utang na hindi mababayaran na nagpapabigat sa kanyang sugatang konsensya. Walang mga awit ng kagalakan sa kanyang mga labi noong kanyang kabataan, tanging ang alingaw-ngaw ng mga panalangin na iniaalay ni Makir para sa pagbawi ng Israel. Mga panalangin kung saan si Mefibosete ay nararamdaman na isang dayuhan, isang disonanteng nota sa sinfonya ng isang bayan na nagpapatuloy nang wala siya. Ang anino ng mga pader na gawa sa adobe ay naging kanyang tanawing panghorisonte at ang katahimikan ng barbed wire ay naging paaralan kung saan natutunan niyang ang paglimot ay isang uri ng mabagal na kamatayan na hindi nagiiwan ng nakikitang peklat, ngunit unti-unting nilalamon siya araw-araw. Ang pang-araw-araw na buhay at edukasyon sa pagkakatapon sa Galacia ay humubog sa kanya. Pagdating sa relatibong seguridad ng bahay ni Makir sa Lodebar, kinailangan niyang dumaan sa isang proseso ng reedukasyon malayo sa pagtuturo na karaniwang matatanggap ng isang tagapagmana ng trono sa Gibeah. Sa halip na matutunan ang sining ng estratehiya sa digmaan o espada, ang batang prinsipe ay kinailangan matutunan ang wika ng pagtatago at ganap na pag-iingat. Si Makir, bilang isang misteryosong guro, ang nagturo sa kanya na magbasa ng mga sinaunang kasulatan ng batas at mga propeta upang palakasin ang kanyang isipan habang ang kanyang katawan ay humihina. Ang mga hapon sa Lodebar ay mahaba at tahimik at si Mefibosete ay gumugol ng oras sa pagmamasid sa trabaho ng mga tela at mga artisan. Nagkakaroon ng kakaibang sensibilidad sa mga detalye na hindi napapansin ng iba. Natuto siyang kilalanin ang mga mensahero na tumatawid sa Jordan batay sa tunog ng kanilang mga kabayo, nagtatamo ng instinct ng kaligtasan na nagpapahintulot sa kanya na malaman kung ang isang pagbisita ay pangkalakalan lamang o isang banta ng militar. Ang kanyang paghubog ay naging paghubog ng isang tagamasid, isang taong nakauunawa sa takbo ng kapangyarihan, ngunit alam na hindi niya kailanman ito magagamit. Sa kabila ng kanyang posisyon, tiniyak ni Makir na kilalanin ni Mefibosete ang kasaysayan ng kanyang pinagmulan, hindi upang magpasimula ng rebelyon, kundi upang hindi niya makalimutan na ang kanyang dangal ay hindi nakasalalay sa kanyang kakayahang maglakad, kundi sa dugo ni Jonathan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang yugtong ito ng kanyang buhay ay naging mahalaga sa paghubog ng mapagmuni-muni at mababang loob na karakter na kalaunan
ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Si David ay nagulat sa sarili, ginawang karunungan ang potensyal na sama ng loob at tinanggap ang soberanya ng Diyos higit sa mga usaping tao. Ang pagsusulat ay naging kanyang kanlungan at ang kanyang mga kamay, pinalakas ng pangangailangan, ay naging mas mabilis at maalam. Sa paghawak ng sariling bigat, naging bihasa ang kanyang mga kamay sa pagbura at pag-ukit ng mga letra ng kasulatan. Natagpuan sa mga salmo ang isang panloob na kapayapaan. Ipinaliwanag sa kanya ni Makir ang mga suliranin ng politika ng mga tribo sa Gilead. Ipinapakita kung paano hinabi ang katapatan sa mga di nakikitang sinulid ng pabor at mga pinagsasaluhang alaala. Hindi tinuruan si Mefibosete ng pagsakay sa kabayo, ngunit natutunan niya ang pagtitiis tulad ng mga halaman na naghihintay ng ulan, isang espiritual na disiplina na nagligtas sa kanya mula sa mapanirang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang talino ay napatalas dahil sa mga kakulangan, ginawang isang binatang lalaki na tahimik magsalita, ngunit ang bawat salita ay puno ng lalim na humahanga ang mga alipin sa bahay. Ang kanyang edukasyon sa pagkakatapon ay isang proseso ng pag-alis ng kayabangan ng pagiging hari na nagbibigay daan sa ganap na pag-asa sa banal na patnubay. Isang aral na natutunan lamang kapag ang trono ay mailap at ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan siya. Bawat pergamino na kanyang natapos basahin ay isang tagumpay laban sa kadiliman na nakapaligid sa kanya. At bagaman ang kanyang pisikal na mundo ay limitado sa ilang silid lamang, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga larangan ng digmaan ni Josue at ang mga pangitain ni Samuel ay naghanda sa kanya para sa isang uri ng laban na hindi nangangailangan ng mga paa kundi isang di matitinag na kaluluwa. Ang pamamahala ni Makir, anak ni Amiel, ay kritikal upang maunawaan kung paano nakaligtas si Mefibosete sa loob ng maraming dekada nang hindi natutuklasan ng mga taga-kolekta ng buwis o ng mga record ng paghihirap ni David. Si Makir ay isang taong may malalawak na yaman sa rehiyon ng Gilead at ang kanyang bahay ay halos gumana bilang isang independyenteng prinsipado kung saan pinananatiling buhay ng lihim ang karangalan ng bahay ni Saul. Upang protektahan si Mefibosete, gumawa si Makir ng isang network ng mga tapat na lingkod na nanumpa sa katahimikan kahit kapalit ng kamatayan at ipinakilala ang prinsipe sa mga dayuhan bilang malalayong kamag-anak o mga walang kwentang mga tumatakas. Ang pondo para sa kanyang kabuhayan ay nagmumula sa mga nakatagong paupahan na naipon ni Makir, na tinitiyak na ang binata ay may access sa pinakamagagaling na manggagamot sa rehiyon, bagaman wala ni isa man sa kanila ang nakabago sa pinsalang dulot sa kanyang mga paa. Ang ugnayan sa pagitan ng tagapagtanggol at ng taong pinoprotektahan ay isa sa pinakamalalim noong panahon na iyon dahil si Makir ay hindi umaasang may kapalit. Ang kanyang katapatan ay isang pagpupugay sa kabutihang ipinakita na ni Saul sa mga tribo sa kabilang banda ng Jordan. Sa bahay ni Makir, nakita ni Mefibosete kung paano pinamamahalaan nito ang mga bodega at nakikipagkalakalan sa mga karabana na bumababa mula sa Damascus. Natutunan ang mga kaalaman sa pamamahala na magiging kapaki-pakinabang sa kanya kapag ibinalik ni David ang kanyang mga lupain. Ang lohistika ng pagtatago ay perpekto. Si Mefibosete ay naninirahan sa pinakaloob ng mga silid. Lumalabas lamang kapag kinakailangan sa gabi para huminga ng sariwang hangin sa mga bukid. Halos naging isang anino na sa dilim. Pinamamahalaan ni Makir ang kanyang mga negosyo nang may kahusayan na nagbibigay daan sa kanya na tanggapin ang gastos ng isang panauhing hari nang hindi nagdudulot ng hinala sa kanyang mga kasosyo, lokal na mga negosyo o mga kakumpetensya.
Bawat padala ng trigo na umaalis mula sa kanyang mga lupain ay may nakareserbang bahagi para bilhin ang katahimikan ng mga nagtatanong tungkol sa binatang hindi kailanman nakikita sa mga pagdiriwang ng bayan. Ang pamamahala ni Makir ay hindi lamang nakatuon sa material na kayamanan, kundi pati na rin sa impormasyon. Kinokontrol niya ang salaysay ng nangyayari sa loob ng kanyang mga pader na may disiplina ng militar. Natutunan ni Mefibosete mula sa kanya ang kahalagahan ng pagiging maingat at ang halaga ng pasasalamat. Nakikita kung paano iginagalang ni Makir ang mga dating kaalyado ni Saul sa isang tahimik ngunit patuloy na kabutihan. Ang bahay ay isang maliit na mundo ng paglaban at katapatan. Isang lugar kung saan tila tumigil ang oras upang mapanatili ang huling bakas ng isang nagbangong dinastiya. Ang karunungan ni Makir sa pagbabalansi ng kanyang katapatan sa mga namatay at ang kanyang paggalang sa bagong haring si David ang susi na nagpapanatiling malinaw ang isip ni Mefibosete sa mga pinakamapanganib na taon ng transisyon. Ang Lo-debar ay hindi lamang kanlungan, kundi isang disyertong heograpikal at isang karanasang pandama na humubog sa pananaw ni Mefibosete sa mundo. Matatagpuan sa tigang na paanan ng Gilead, ang lugar ay kilala sa patuloy na hangin na nagdadala ng buhangin mula sa disyerto at isang araw na sinusunog ang lupa hanggang ito'y magbitak. Ang vegetasyon ay kakaunti lamang. Ilang tinik na palumpong at mga punong datiles na nagpupunyagi mabuhay malapit sa mga balon ng tubig. Para kay Mefibosete, ang nangingibabaw na tunog ay ang malakas na pag-iihip ng hangin sa pagitan ng mga bato at ang malayong tunog ng mga tupa ni Makir, isang tanawin na lalo pang nagpapaigting sa kanyang pakiramdam ng kalungkutan at pag-abandona. Ang amoy sa Lo-debar ay amoy ng tuyong lupa at pinatuyong balat ng hayop, malayo sa mga bango ng insenso at mga pampalasa na bahagyang naaalala niya mula sa kanyang pagkabata sa palasyo ng kanyang lolo. Ang mga gabi ay napakalamig, pinipilit ang prinsipe na balutin ang sarili sa mabibigat na kumot na gawa sa lana habang naririnig niya ang pagyaw ng mga jakal. Sa malayo, tinatanong niya ang sarili kung ang kanyang buhay ba ay may kahulugan pa maliban sa pagiging isang tahimik na saksi sa tagong pagdurusa ng lupain. Ang panlabas na tigang ay refleksyon ng kanyang panloob na tigang. Nakikita ni Mefibosete ang sarili na parang isang halamang walang tubig, isang nilalang na lumalaki sa isang lugar na walang salita ng pag-asa o pastulan ng mga biyaya. Ang kakulangan ng mga visual na pampukaw sa kapaligiran ng Lo-debar ay nagbigay daan sa binata na bumuo ng isang napakayamang panloob na buhay, pinupunan ang kawalan sa tanawin ng mga pagninilay tungkol sa katarungang banal at sa kapalaran ng mga tao. Inihahanda ang sarili para sa pagkabigla sa kultura na kanyang mararanasan pagpasok niya sa masigla at magulong Jerusalem. Ang paghipo sa mga rustic na pader na gawa sa adobe ay araw-araw niyang mapa at ang temperatura ng lupa ang nagpapakita ng paglipas ng oras ng mas tumpak kaysa anumang orasan ng araw. Ang pagkain sa Lo-debar ay simple, barley bread at mapait na olives na palaging nagpapaalala sa kanya na ang kanyang royal na estado ay isang malayong alaala na halos katang-isip na lamang. Ang paglubog ng araw sa Gilead ay may langit na pula na nagpapaalala kay Mefibosete ng dugong na ibinuhos sa Gilboa, na ginagawang alaala ng sariling trahedya ng pamilya ang natural na kagandahan. Ang hangin ay laging may lasa ng asin at tabo, lumilikha ng isang atmosfera ng walang hanggang pagdadalamhati na pumapalibot sa kanyang buhay at sa lahat ng naninirahan sa lupaing iyon. Ang pag-aalipusta ng pandama sa Lo-debar ay naging sinapupunan kung saan nahubog ang kanyang kababaang loob, dinuro ng anumang ilusyon ng kadakilaan at hinarap sa malupit na katotohanan ng kahinaan ng tao sa isang kapaligiran na hindi nagpapatawad
sa kahinaan. Sa lungsod ng Jerusalem, ang Haring David ay nakamit ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan, natalo ang kanyang mga panlabas na kaaway at pinag-isang ang mga tribo ng Israel sa isang pambansang katawan. Ngunit sa gitna ng karangyaan ng kanyang mga cedar at ningning ng kanyang korona, ang kanyang puso ay nanatiling hindi matahimik. Isang hapon, habang ang araw ay lumubog sa likod ng mga burol ng Judea, si David ay napalubog sa kanyang mga alaala na iniaalala ang anyo ni Jonathan. Ang taong umibig sa kanya na parang sarili niya, na ibinigay ang kanyang balabal at mga sandata bilang tanda ng isang hindi nasisirang kasunduan. Naaalala niya ng malinaw ang tipang ginawa nila sa harap ng Diyos ng Israel, isang pangako na hindi lamang nag-isa sa kanila, kundi naglatag din ng isang balabal ng proteksyon sa kanilang mga inapo, tulad ng nakasulat sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 20, talata 10. Ang pasasalamat ni David ay hindi isang panandaliang damdamin, kundi isang banal na apoy na nagtutulak sa kanya upang humanap ng praktikal na paraan para sa pag-ibig na hindi pinatay ng kamatayan ni Jonathan. Naisip niya kung ang panahon, mga digmaan at distansya ay pinuksa na ang lahat ng mga tagapagmana ng bahay ni Saul. Ang pagkaimpulso na iyon ay hindi nagmula sa pangangailangan ng politikal legitimidad, dahil ang posisyon ni David ay matatag na, kundi mula sa isang tunay na pagnanais na ipakita ang awa ng Diyos, ang kabutihang kanyang natanggap noong siya'y isang payak na pastol lamang. Ang tensyon sa korte ay nagpapakita na ang pagdating ni Mefibosete ay hindi tinanggap ng lahat, kundi isang pagpapatupad ng kalooban ng hari na sumalungat sa mga nakaraang istruktura ng kapangyarihan at nagbukas ng puwang para sa mga susunod na intriga. Halimbawa, si Siba ay nagnanais na maibalik ang kanyang nawalang impluensya. Ang mga military strategist ay natatakot na ang isang lehitimong tagapagmana, kahit na may kapansanan, ay magiging simbolo para sa mga disidente na patuloy na nagluluksa sa pagkamatay ni Saul sa mga plaza ng Gibea. Kinailangan ni David ipatupad ang kanyang pananaw salungat sa praktikal na lohika ng kanyang mga tagapayo at ipinaalala sa kanila na ang biyaya ni Yahweh ay nakasalalay sa katuwiran at awa at hindi lamang sa lakas ng mga hukbo. Ang paghahanap ay naging isang intelligence operation, nagpadala ng mga mensahero sa lahat ng rehiyon ng Israel, mula sa mga gilid ng Filisteo hanggang sa mga hangganan ng Amon. Bawat balitang hindi kanais-nais ay nagpapataas ng pressure sa mga tagapayo para itigil ni David ang kanyang plano. Ngunit ang determinasyon ni David ay hindi natitinag, parang isang batong hindi sumusuko. Sa harap ng mga alon ng hindi pagkakasiya sa korte, ang katatagang iyon ng hari ang sa huli ang nagpuwersa sa paghayag ng pangalan ni Siba, ang taong may hawak ng mga pinakamalalim na sikreto ng bumagsak na dinastiya. Ang salaysay ni Siba at ang paghahayag ng sikreto. Sa korte ni David ay may isang matalim na lalaki na nagngangalang Ziba, dating administrador ng bahay ni Saul, at matapos ang pagbagsak ng kanyang dating Panginoon, naging isang tao ng malaking impluensya at kayamanan. Nang tanungin si David tungkol sa mga inapo ni Saul, si Ziba ay tinawag na magbigay ng testimonya dahil walang mas nakakakilala sa labi ni Saul kaysa sa kanya, pati ang sinaunang royal na linya at ang mga taguan ng mga nabuhay. Lumabas si Ziba sa harap ng hari na may halo ng respeto at pag-iingat. Alam na ang pagbubunyag ng kinaroroonan ng isang tagapagmana ni Saul ay maaaring maging isang sandatang mapanira, isang patalim na may dalawang talim. Ang kanyang ulat ay diretsyo, ngunit may halong pag-aalinlangan tungkol sa halaga ng taong binabanggit niya. May kahirapan siya sa mga paa, ani niya, na parang ang kapansanan ay isang hadlang na hindi malalampasan sa tunay na awa. Ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 5, talata 3, tinuro ni Ziba ang eksaktong kinaroroonan. Nasa Lodebar, sa bahay ni Makir,
anak ni Amiel, nilalantad na ang prinsipe ay nabubuhay sa kawanggawa at kumpletong anonymity sa lipunan. Ipinakita ng testimonya ni Ziba si Mefibosete bilang isang kahalintulad na hindi mahalaga. Isang piraso ng nakalipas na kaluwalhatian na hindi karapat-dapat ng higit na pansin kaysa isang buntong hininga ng awa. Ngunit para kay David, ang mga salitang anak ni Jonathan ay lahat ng mahalaga. Ang pisikal na limitasyon na binigyang diin ni Ziba ay hindi isang hadlang para kay David, kundi isang karagdagang dahilan upang pabilisin ang pagbawi dahil nauunawaan ng hari na ang tunay na awa ay ipinapakita sa kahinaan, hindi sa lakas. Nagsalita si Ziba na may tinig ng isang tao na yumabong sa kaguluhan at ang interes ng hari sa isang may kapansanang tao ay nagdulot sa kanya ng halo ng paghamak at takot para sa kanyang sariling kayamanan. Ang tuso ni Ziba ay nasa kanyang kakayahan na sabihin ang katotohanan sa paraang hindi ka nais-nais, umaasang mawawala ang interes ni David sa sandaling malaman ang kapansanan ni Mefibosete. Ngunit para sa hari na minsang hinabol sa mga kuweba ng Judea, ang kondisyon ng katawan ng magiging panauhin ay hindi mahalaga kumpara sa laki ng utang ng pag-ibig na mayroon siya kay Jonathan. Nang makita ni Ziba na hindi nagtagumpay ang kanyang taktika ng paghamak, kinailangan niyang ibigay ang lahat ng detalye. Ang logistics, salungat sa kanyang kagustuhan, ay naging simula ng pagbawi ng taong nais niyang makita na nakalimutan. Ang paghahayag ng pagkakaroon ni Mefibosete sa Lodebar ay parang pagtuklas ng nawawalang hiyas sa isang basurahan. Hindi nagatubiling utusan ni David na dalhin siya sa kanyang harapan na may pinakamataas na karangalan. Ang interogasyon, ang unang paglabas ni Ziba sa korte. Nang sa wakas ay humarap si Ziba kay David, ang pagkikita ay hindi lamang isang simpleng palitan ng impormasyon, kundi isang interogasyon na puno ng mga nuwes, kung saan ang hari ay naghangad na kumpirmahin ang pagiging totoo ng lingkod, na naging isang matagumpay na negosyante dahil sa pamamahala ng mga labi ng bahay ni Saul. Natatakot siyang ang paglitaw ng isang lehitimong tagapagmana ay magtatapos ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang ekonomiko tagumpay. Direktang tiningnan ni David ang kanyang mga mata at tinanong kung siya nga si Ziba. Bago pa man ang kanyang kahilingan, hiniling niya na ilahad ang katotohanan tungkol sa linya ng kanyang dating Panginoon. Ang kilos ng katawan ni Ziba ay nagpapakita na labis siyang nagpalaki ng kanyang misyon, ngunit ang kanyang mga salita ay maingat na binuo upang hadlangan ang hari. Binibigyang diin na ang anak ni Jonathan ay hindi lamang may kapansanan, kundi nakatago rin sa isang lugar na may masamang reputasyon tulad ng Lodebar. Napansin ni David ang pag-aatubili sa tinig ni Ziba at gamit ang autoridad ng kanyang korona, inutusan siyang ibigay ang eksaktong mga detalye ng walang o hindi pag-iaalis ng anumang impormasyon. Malinaw na ipinapaalam na anumang pagtatago ay parurusahan bilang pagtataksil. Ang dialogong ito ay naging isang labanan ng mga kagustuhan. Si David ay naghahanap ng katotohanan upang isabuhay ang awa at si Ziba ay sinusubukang manipulahin ang katotohanan upang protektahan ang kanyang status. Sa huli, sa ilalim ng presyon mula sa monarko, kinailangan ni Ziba na ilahad ang pangalan ni Mefibosete, ang kinaroroonan ni Makir at ang eksaktong kinaroroonan ni Mefibosete na nagtatakda ng kapalaran ng nakatagong prinsipe. Si Ziba ay nanginginig sa ilalim ng matalim na tingin ng hari, pinapasa ng bigat ng mga taon ng kanyang nawalang kita. Ang mga lupain ni Saul ay papalapit ng matapos. Hindi nagpaengganyo si David sa mga maling pahayag ng katapatan ni Ziba.
Kilala niya ang puso ng mga taong naglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang katatagan ng interogasyon ng hari ang siyang nagwasak sa pader ng katahimikan na pumapalibot kay Mefibosete sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay sinira ito at inilabas ang mga anino sa liwanag ng araw. Ang sandaling iyon ang simula ng pagbagsak ng personal na imperyo ni Ziba at ang simula ng pagtubos ni Mefibosete. Nagpapakita na ang katotohanan kapag hinanap ng isang makatarungang hari ay hindi maaaring manatiling nakatago ng matagal. Ang reaksyon ni Makir sa utos ng hari nang dumating ang mga mensahero ni David sa bahay ni Makir, ang taong may dangal ay napaharap sa pinakamalaking dilema ng kanyang buhay. Ihatid ang binatang kanyang inalagaan na parang anak o ilagay sa panganib ang direktang salungatan sa hukbo ng Israel. Kilala ni Makir ang reputasyon ni David bilang isang mandirigma, ngunit pati na rin ang reputasyon niya bilang isang taong makatarungan, kaya nagpasya siyang tanggapin ang mga escort ng may pagkabukas palad. Nang pinag-isipang mabuti ang sitwasyon, naramdaman ni Makir na hinahanap ni David si Mefibosete upang ipakita niya sa kanya ang awa. Isang napakalaking ginhawa na hinaluan ng malalim na kalungkutan ang tumagos sa puso ni Makir, sapagkat alam niyang ang oras niya bilang tagapagtanggol ng prinsipe ay natapos na. Tapos na ang lahat. Matagal siyang nakipag-usap kay Mefibosete, binigyan siya ng lakas ng loob at pinaalala na ang kabutihan ng Diyos ay minsang dumarating sa mga hindi inaasahang paraan at sa pamamagitan ng mga taong hindi inaakala. Inihanda ni Makir ang binata para sa kanyang paglisan, pinagkalooban siya ng pinakamagagandang damit at tiniyak na dala niya ang iilang mga alaala na natitira mula sa kanya, mula kay Padre Jonathan. Ang gawaing iyon ni Makir ay walang duda isang gawa ng pananampalataya. Inilagay niya ang bunga ng maraming taong pag-aalaga sa mga kamay ng isang taong noon ay naging karibal ng pamilya ni Mefibosete. Emosyonal ang pamamaalam kung saan nangako si Makir na patuloy niyang susubaybayan ang kapalaran ng binata mula pa sa Gilead. Si Mefibosete ay umiiyak at labis na nagpapasalamat sa bahay para sa seguridad na ibinigay sa kanya. Nagdiwang siya sa sandaling tila lahat ng mundo ay gustong lamunin siya. Pinanood ni Makir ang mga kabalyero ng hari na may halo ng pagmamalaki at pagkamis sa mga alaala. Alam niyang ang kanyang trabaho bilang tahimik na tagapagbantay ay umabot sa kanyang sukdulan at para bang propetiko. Hindi niya hiniling ang anumang gantimpala sa mga mensahero sapagkat ang kanyang kabayaran ay ang makita ang huling inapo ng kanyang kaibigang si Jonathan. Hindi mamamatay si Mefibosete sa mga anino ng Lodebar. Ang kabutihang loob ni Makir ay lumitaw sa pagtanggi niyang kontrolin pa ang kapalaran ni Mefibosete. Ang prinsipe ay may tiwalang magiging tapat ang Diyos ni David sa kanyang pinahiran at panauhin. Ang kilos na iyon ni Makir ang nagpanatag sa pag-alis ni Mefibosete mula sa kanilang tahanan, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang marangal na bumabalik sa kanyang lupa, tanda ng pagtatapos ng isang yugto. Karapat-dapat siya sa mga tao ng pagkakatapon at sa marangal na simula ng kanyang bagong buhay sa kabisera. Ang takot sa Lodebar at ang pagdating ng mga kabalyero ng hari, ang maalikabok na kapayapaan ng Lodebar ay biglang naputol ng lakas ng mga yabag ng mga kabayo ng hukbo ng hari, umaabante na may kapangyarihang di pa nakikita sa maliit na nayon. Lumabas ang mga taga roon sa kanilang mga kubo, nanonood ng may pagkamangha at takot sa mga watawat ni David na kumakaway sa hangin. Habang ang mga kabalyero ay tahasang nagtanong kung nasaan ang bahay ni Makir at lalo na ang taong tinatawag na Mefibosete. Sa loob ng bahay, ang takot ay sumakop sa batang prinsipe. Para sa kanya, ang pagdating ng mga sundalo ni David ay maaari lamang mga hulugang isang bagay na tuklasan ang kanyang taguan at dumating na ang araw ng kanyang pagbitay. Si Mefibosete na hindi makatakbo
Marahil ay naramdaman ang paghinto ng kanyang puso nang marinig na kinukumpirma ng mga sugo ni Haring David na hinahanap sila para sa kanya. Ang takot ay bumalot sa kanya. Ang nakaraan ay sa wakas ay humabol sa kanya at ang bagong monarko ay papalapit upang iangkin ang buhay ng huling tagapagmana ni Saul. Ang pagkabalisa sa bahay ni Makir ay maliwanag. Ang mga alipin ay nagbubulong ng mga dasal at si Makir mismo ay naghahanda sa pinakamasama. Samantala, si Mefibosete ay nakikipaglaban sa kawalan ng magagawa. Hindi makatakbo, hindi makapagtago at pakiramdam niya ay parang isang hayop na naiipit at naghihintay na lamang ng suntok ng awa. Nang pumasok ang mga sundalo sa kanyang harapan, walang sigaw ng digmaan o karahasan, kundi isang formal at matiwasay na paanyaya na dumalo sa harapan ng trono sa Jerusalem. Isang utos na hindi maaaring kontrahin kahit na hindi ganap na nauunawaan ng binata ang protokol na kasama nito. Pinasan siya ng mga matitipunong lalaki at inilagay sa mga royal na sasakyan. Iniwan ang seguridad ng kanyang pagiging hindi kilala at hinarap ang daan na magdadala sa kanya pabalik sa puso ng kasaysayan ng kanyang bansa. Ang kulog ng mga yabag ng mga kabayo ay umalingaw-ngaw sa makikitid na mga kalsada na parang hatol na paparating para kay Mefibosete na pumikit at naghintay na madama ang talim ng espada. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang tinutulungan siya ni Makir na sumakay sa karwahing panghari at ang mga titig ng mga sundalo, bagamat propesyonal, ay nakakapangilabot. Para bang isang hatol ng kamatayan ang bawat sigaw ng mga opisyal na nagbibigay ng utos sa hukbo. Tila nakatuon sa kanya ito at pinagtitibay ang katotohanang ang kanyang linya ay malapit ng burahin sa mukha ng mundo. Ang ulap ng alikabok na binuhos ng pag-alis ng komitiba ay sandaling nagtakip sa bahay ni Makir, sumasagisag sa ganap na pagputol sa kanyang nakaraan sa mga anino nito at sa kanyang sapilitang pagpasok sa nakasisilaw at mapanganib na ilaw ng royal na palasyo. Ang lohistika ng paglipat mula sa Transjordania, ang operasyon upang dalhin si Mefibosete mula doon patungong Jerusalem, ay isang komplikadong gawain sa pag-aayos na nangangailangan ng koordinasyon ng isang escort ng militar at mga tauhan medikal upang matiyak na makakatagal ang prinsipe sa mahabang paglalakbay. Nagpadala si David ng kanyang pinakamahusay na mga karwahe, kumpleto sa mga unan at kumot upang mabawasan ang sakit sa mga paa ni Mefibosete habang naglalakbay sa batuhang mga daan. Yetil, kasama sa paglalakbay ang pagtawid sa ilog Jordan marahil malapit sa mga daanan sa paligid ng Jericho at pag-akyat sa matatarik na lambak na patungo sa lungsod ni David. Sa bawat hintuan sa daan, may mga utos ang mga sundalo na tratuhin ang manlalakbay ng may dangal bilang isang prinsipe. Sa kabila ng kanyang magulong anyo at malinaw na pisikal na kahinaan, tinitingnan ni Mefibosete ang bawat kilometro na parang paglapit sa sariling kamatayan. Pinagmamasdan ang nagbabagong tanawin na may tingin ng isang taong nagpapaalam sa mundo. Ang mga taga na yon na dinadaanan nila ay nagmamasid ng may kuryosidad, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng bigat ng kapalarang papalapit. Habang dumaraan ang karwanahe, ang mga tao ay nagtitigan ng may kuryosidad, nais malaman kung sino ang taong tinatanggap na may ganoong mga parangal. Ito ay bahagi ng Royal Guard ni David. Ang gastos para sa paglipat na ito ay lubos na sinagot ng kabangyamanang kayamanan ng hari. Ipinapakita na hindi nagtipid si David upang tuparin ang kanyang pangako kay Jonathan. Pagdating sa mga tarangkahan ng Jerusalem, sinalubong ang komitiba batay sa protokol para sa mga personal na panauhin ng hari. Isang matinding kaibahan sa paraan kung paano siya umalis noong mga nakaraang taon. Bilang isang sugatang takas sa gitna ng kaguluhan.
May mga kabayong pangsuporta sa bawat hintuan upang matiyak na hindi maaantala ang paglalakbay at maiwasan ang hindi kinakailangang pagod ng prinsipe. Sinasanay ng mga royal na doktor ang kanyang mga benda habang humihinto sa bawat istasyon, nagbibigay ng mga pumada upang mabawasan ang malalang sakit na dulot ng paggalaw ng karwahe. Ang disiplina ng Royal Guard ay walang kapintasan, bumubuo ng bakal na kalasag sa paligid ng pasahero upang protektahan siya mula sa posibleng mga umaatake o mga nag-uusyong manunood. Ang huling pag-akyat sa mga burol ng Jerusalem ay mabagal at marangal. May tunog ng mga trumpeta na nag-aanunsyo ng pagdating ng isang espesyal na tao sa mga tarangkahan ng lungsod. Si Mefibosete, na puno ng emosyon, ay hindi maintindihan kung bakit ginugugol ng hari ang ganong pagsisikap para sa isang taong itinuturing niyang patay ng parang aso. Isang pagdududa na siyang hahamon sa kanya hanggang sa sandali ng kanyang pagkikita mismo kay Haring David. Yun yung arkitektura ng silid ng trono sa Jerusalem kung saan tatanggapin si Mefibosete ni David ay isang obra maestra ng disenyo ng panahon. Ginawa mula sa cedar wood na ipinadala ng hari ng tiro at bato na inukit ng tumpak, ang silid ay idinisenyo upang humanga at ipakita ang kapangyarihan ng bagong monarkiya ng Israel. Ang malalaking bintana ay nagpapapasok ng liwanag at ang akustika ay nagpapalakas sa bawat salitang binigkas ng hari. Ang trono ni David ay nakatayo sa isang plataporma, napapaligiran ng elite guard ng mga Cherethite at Peletite na ang mga uniforme at armas ay kumikislap sa ilalim ng araw ng Judea para sa isang taong nagmula sa mga bahay na gawa sa adobe ng Lodebar. Ang pagpapakita ng ganitong kapangyarihan at kagandahan ay maaring nakapapalyo. Pinapalala ang pakiramdam niyang maliit at walang halaga. Ang makintab na sahig na bato ay nagre-reflect sa kanyang payat na anyo habang siya ay dahan-dahang gumagapang patungo sa plataporma, lumilikha ng imahe ng biyaya mula sa mataas na kapangyarihan pababa sa pulbos ng kahinaan ng tao. Ang mga tapiserya sa mga pader ay naglalahad ng mga tagumpay ng Israel. Ngunit para sa apo ni Saul, ito ay mga paalala lamang ng pagkawala ng kanyang mana at ang pag-angat ng taong ngayon ay tumatawag sa kanya sa pangalan. Ang atmosfera ay puno ng aroma ng sandal at langis ng langis, mga elemento na naghahayag ng banal at royal na kapaligiran kung saan si Mefibosete ay malapit ng maibalik. Ang bawat cedar column ay parang higanteng tagabantay na hinuhusgahan ang presensya ng isang lumalaking taong may kapansanan sa sagradong lugar ng monarkiya. Ang mga kurtina ng pula at karmesim ay banayad na umiindayog, lumilikha ng laro ng mga ilaw at anino na nagdagdag sa misteryo. Ang eko ng mga yapak ng mga kortisano ay umuukit ng lamig sa dugo ni Mefibosete na nagpaparamdam sa kanya na bawat bato ng palasyo ay saksi sa kahihiyan ng kanyang pamilya. Ang mismong arkitektura ay sumisigaw ng tagumpay ni David at ng pagkatalo ni Saul. Ginagawa ang lugar na isang tahimik na hukuman kung saan naghihintay ang prinsipe sa kanyang huling hatol. Ang malawak na kisame, suportado ng mga makakapal na biga, ay nagpapaalala sa kanya ng kaliitan ng kanyang sariling pagsisikap upang mabuhay sa pagiging hindi kilala sa Lodebar. Inihahanda siya para sa isang paghahayag ng biyaya na hihigit sa anumang istruktura na kayang buuin ng mga kamay ng tao. Ang pagharap ng harapan nakayuko sa harapan ng kadakilaan nang ipinakilala si Mefibosete sa malaking bulwagan ng audiensiya sa palasyo ni David. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang nakayukong anyo at ang karangyaan ng paligid ay halos hindi matiis ng kanyang mga pandama.
Ang binata na pilit umuupo sa pamamagitan ng lakas ng sariling mga braso o sa tulong ng mga guwardya ay bumagsak sa kanyang mukha sa sahig sa isang ganap na pagpapakumbaba. Iniaalay ang huling kispa ng dangal na natira sa kanya sa harapan ng trono ng taong itinuturing niyang pinakamalupit na kaaway. Ang katahimikan sa bulwagan ay malalim, napuputol lamang ng mabigat na paghinga ng prinsipe hanggang sa ang boses ni David, matatag pero puno ng kakaibang lambing, ay bumalot sa hangin at binigkas ang kanyang pangalan, Mephibosheth. Ang binata na ang mukha ay nakaidikit pa rin sa sahig at ang puso ay mabilis na kumakatok sa kanyang mga tadyang, ay tumugon na may nanginginig na tinig, "Narito ang iyong lingkod." Inialay niya ang kanyang buhay at kapalaran sa kalooban ng monarko. Ayon sa ulat sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 2 talata 13, si David na nakatingin mula sa kanyang trono ay hindi nakita kay Mephibosheth ang banta ng isang posibleng mag-aangkin ng trono ni ang balakid ng isang may kapansanan, kundi sa halip ay nakita ang mga mata at mga mukha ng kanyang minamahal na si Jonathan, isang damdamin na mahirap itago para sa hari. Sa sandaling iyon, kumbinsido si Mephibosheth na ang susunod na maririnig niya ay ang hatol ng kamatayan o ang dagundong ng mga kadena ng piitan. Dahil sa kanyang pananaw, ang mga hari ay hindi humihiling ng mga may kapansanan mula sa mga kaaway para sa mabubuting layunin. Ang atmosfera sa korteng iyon ay puno ng pagbabantay. Ang mga opisyal ni David ay tahimik na nagmamasid, nag-aabang kung paano pakikitunguhan ng kanilang Panginoon ang natirang bakas ng bahay ni Saul. Marahil naghihintay ng isang pagpapakita ng kahirapan na magtatanggal sa anumang banta sa hinaharap. Ang paghinga ni Mephibosheth ay nagtaas ng maikling alikabok mula sa makinis na sahig, sumisimbolo sa kanyang pagbabalik sa lupaing kinalakhan niya at pinaniniwala ang babalikan niya. Bumaba si David mula sa kanyang luklukan, nilusaw ang layo na kinokontrol ng protokol at ang kanyang mga sandalyas ay huminto ilang sentimetro lamang mula sa mukha ng nakayukong lalaki. Ramdam ng binatang prinsipe ang init ng presensya ng hari at ang bango ng langis ng pagpapahid, naghihintay sa matinding hampas ng kapalaran. Ngunit ang tinanggap niya ay isang tinig na hindi munting kulog kundi pag-aalaga. Ang pagharap na iyon ay naging banggaan ng dalawang mundo, ang mundo ng trahedya na deforma at ang mundo ng pangako na nag-aayos, na nagiiwan sa buong korte na nawalan ng salita sa harap ng isang kilos ng pagkatao na lumalaban sa batas ng royal survival. Ang mga salitang nagdala ng pagkabuhay, "Huwag kang matakot, huwag kang matakot," ay sinabi ni David na parang tulay ng kaligtasan sa ibabaw ng bangin ng takot kung saan si Mephibosheth ay nalunod. Isang pangungusap na agad na binago ang atmosfera ng silid. Ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 2 talata 7, ipinaliwanag ng hari na ang kanyang layunin ay hindi magpataw ng parusa, kundi ipakita ang awa para sa pag-ibig kay Jonathan, ang ama ni Mephibosheth. Ang pahayag na ito ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Mephibosheth na parang himig mula sa langit. Isang bagay na mahirap paniwalaan sa simula. Hindi lamang ipinatawad ni David ang kanyang buhay, kundi iniutos ang isang kahangahang deklarasyon ng pagbabalik ng kayamanan. Ibinabalik niya ang lahat ng lupa at pag-aari na pag-aari ng kanyang lolo na si Saul, kabilang ang malalawak na bukirin, mga ubasan at mga bodega na magbibigay sa kanya ng malaking kayamanan. Ngunit ang pinakamalaking regalo ay hindi lupa, kundi ang personal na pangako ng hari. "Ikaw ay palaging kakain sa aking mesa." Isang pangako ng patuloy na pakikipag-ugnayan at royal na kalagayan na nag-angat sa kanya mula sa pagiging takas hanggang sa pagiging isang permanenteng panauhin ng karangalan.
Si Mefibosete, na nabibigatan sa kabutihang hindi niya akalain na posible, ay nakapagtugon lamang sa isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Sino ang iyong lingkod upang tingnan ang isang patay na aso tulad ko? Ang ekspresyong patay na aso ay epitome ng sariling pagkamuhi sa kulturang Hebreo. Nangangahulugang isang bagay na hindi lamang walang halaga kundi marumi at ganap na walang saysay. Ngunit hindi pinuna ni David ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng sermon, kundi binawi ang mga iyon sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Ipinapakita na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang iniisip tungkol sa sarili, kundi sa kung ano ang handang gawin ng hari para sa kanya. Ang hinaing ni Mefibosete ay parang tingin ng isang taong humawak ng hininga sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakapaghinga muli. Ang mga luha ay naghuhugas sa alikabok sa sahig ng palasyo, habang ang tinig ni David ay patuloy na binubuo ang kanyang kinabukasan mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang pagbabalik ayos ay napakarahas na sa punto na si Mefibosete ay parang nanaginip. Sa mga anino ng Lo-debar, hindi makapaniwala na ang taong pinakadapat niyang katakutan ay ngayon magiging kanyang pinakamalaking tagapagbigay. Nagsalita si David nang may kabaitan na tanging ang mga tunay na kaibigan ng Diyos ang mayroon. Tiniyak sa kanya na sa ilalim ng proteksyon nito ay magiging maayos ang lahat. Sa paghahari na iyon, ang katarungan ay hindi susukatin sa lakas ng mga binti, kundi sa katapatan sa mga tipan ng pag-ibig. Ang reorganisasyon ng mana at ang papel ni Ziba, agad pagkatapos ibalik ang dangal ni Mefibosete, ibinalik ni Haring David ang kanyang pansin sa lohistika na kailangan upang masuportahan ang bagong katotohanan iyon. Tinawag si Ziba upang bigyan siya ng mga tagubilin na lubos na magbabago sa kanyang posisyon sa lipunan. Inutusan ni David si Ziba na siya ang kanyang 15 anak at ang kanyang 20 mga alipin ay maging mga magsasaka at tagapamahala ng mga lupain na ngayon ay pag-aari ni Mefibosete. Tinitiyak na hindi kailangang mag-alalang gumawa ng mabigat na gawa si Mefibosete dahil sa mga paa niyang hindi makagalaw ng maayos. Ang utos na iyon ng hari ay isang gawa ng makasining na katarungan, sapagkat inilagay ang panganib sa taong nakinabang sa kawalan ng mga lehitimong tagapagmana. Ngayon ay direktang naglilingkod sa taong dati niyang hinamak. Si Ziba, itinatago ang anumang sama ng loob sa ilalim ng isang maskara ng ganap na pagsunod, ay sumagot na gagawin niya ang anumang kinakailangan. Kinikilala na ang kalooban ni David ang pinakamataas na batas sa Israel. Maingat si David sa pag-ayos nito. Tiniyak na ang mga bunga ng lupa ay ibibigay kay Mefibosete upang siya ay may sapat na tinapay, habang ang mismong prinsipe ay maninirahan sa kabisera sa ilalim ng direktang proteksyon at pangangalaga ng korte. Ang sistemang ito ng ipinagkatiwalang pamamahala ay nagtulot kay Mefibosete na tamasahin ang kayamanan ng kanyang pinagmulan nang hindi nabibigatan sa pang-araw-araw na pamamahala. Kinikilala ang kanyang mga pisikal na limitasyon, ngunit nag-aalok ng solusyon na nagpaparangal sa kanyang posisyon. Si Ziba ay mula sa pagiging isang tao na kumikilos bilang Panginoon ng ari-arian ni Saul, naging tagapangasiwa ng apo ni Saul. Isang leksyon ng kababaang loob para sa administrador at ng banal na provision para sa tagapagmana. Ang paglipat ng mga susi ng bodega at mga dokumento ng lupa ay isang pampublikong kaganapan na nagpatibay sa pagbabagong mayaman ni Mefibosete na isinagawa sa harapan ng lahat ng mga autoridad. Personal na tiniyak ni David na si Ziba ay hindi magtatago ng kahit isang piraso ng lupa o ulo ng baka, na nagbigay daang sa isang ganap na pagiging bukas na higit na nakasakit kay Ziba kaysa sa anumang buwis. Tahimik na pinanood ni Mefibosete habang ang kayamanan ng kanyang pamilya ay muling itinatayo sa isang iglap
na pagtatanto na ang Haring David ay hindi lamang nag-aalok ng mga salita ng pagmamahal, kundi ng konkretong suporta. Ang kahihiyan ni Ziba ay naging presyo ng kanyang dating tuso, habang ang pagtaas kay Mephiboset ay naging gantimpala para sa kanyang mahabang paghihintay sa pagiging hindi kilala at sa pananampalataya. Ang mga nakatagong iniisip ni Ziba habang isinusulat ang mga utos ni David na ibalik ang mga lupain ni Saul kay Mephibosete ay puno ng pagkabigo at sama ng loob. Nanatili si Ziba sa isang sulok ng silid na walang ipinakitang emosyon sa mukha. Ngunit ang kanyang isipan ay nag-aalsa, pilit naghahanap ng paraan upang mabawi ang kontrol sa mga material na pag-aari. Palagi niyang itinuring ang sarili bilang tunay na may-ari ng mga lupain ni Saul. Pinamumunuan ito ng mga taon na parang kanya. At ngayon ay kailangan niyang magbigay kwenta sa isang batang may kapansanan na halos hindi nakilala ang panlabas na mundo. Ito ay isang malupit na dagok sa kanyang pagmamataas at sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga anak na noon ay nakikita ang sarili bilang mga tagapagmana ng impluensya ng kanilang ama ay nanood din na punong-puno ng sama ng loob sa pagbaliktad ng hierarkiya na nangyari sa isang araw lamang sa pamamagitan ng mga royal na dekrito. Nag-compute si Ziba sa kanyang isip tungkol sa halaga ng mga ani sa mga bukirin ng Benjamin at ang renta mula sa mga ubasan na pagtatanto niyang ang kanyang pag-unlad ay ngayon nakasalalay sa kagustuhan ni Mephibosete at sa bantay ni David. Sa kabila ng kanyang pangakong pagsunod, sinimulan ni Ziba na maghasik ng mga buto ng pagtataksil sa kanyang puso. Naghihintay ng tamang sandali upang mabawi ang kanyang itinuring na kanyang karapatan. Ang kanyang salitang ang iyong lingkod ay gagawin ang lahat ng utos ng hari ay isang politikal na maskara, isang estratehiya upang magkaroon ng oras at obserbahan ang mga kahinaan ng bagong kasunduan. Ang panloob na tunggalian na ito sa puso ni Ziba ay nagdagdag ng isang layer ng tensyon sa kwento na nagpapaalala sa atin na ang biyaya ay madalas nagdudulot ng inggit sa mga taong naniniwala na karapat-dapat sila rito, ngunit hindi naman talaga pag-aari nila. Ang sama ng loob ay nag-iipon sa kanyang dibdib na parang lason habang pinaplano niya kung paano manipulahin ang pananaw ng hari tungkol sa karakter ni Mephibosete. Alam ni Ziba na si prinsipe ay isang taong mapayapa at kakaunti ang salita, isang madaling target para sa kanyang mga plano kung kaya niyang makuha ang tiwala ng magkabilang panig. Ang bawat pilit ng ngiti ni Ziba ay artipisyal at ang kanyang paglapit kay Mephibosete ay isang kalkulasyon ng kapangyarihan, isang pamumuhunan sa hinaharap kung saan inaasahan niyang muling maging tagapangasiwa ng mga lupaing ngayon ay pinagpaguran ng pawis at galit. Ang presensya ni Mephibosete sa hukuman ay para kay Ziba isang araw-araw na paalala ng kanyang sariling pagbaba sa level ng kapangyarihan, nagpapalago ng isang ambisyon na sumabog sa sandali ng pag-alsa ni Absalom habang siya ay nasa mesa pa ng hari. Ang bagong realidad ni Mephibosete, ang kanyang buhay sa Jerusalem, ay dumaan sa isang 180-degree na pagbabago nang siya ay umalis sa kadiliman ng isang ipinamay-abang bahay sa Gilead at pumasok sa karangyaan ng palasyong ni David, kung saan siya ay binigyan ng isang lugar ng karangalan na walang sinuman ang naglakas loob na questionin. Sa tuwing inaanunsyo na oras na ng tanghalian, tinutulungan si Mephibosete na pumasok sa malaking bulwagan kung saan ang mga anak ng hari, malalakas at magagandang lalaki tulad ni Absalom at Adonias, ay nagtitipon para sa royal na handaan. Kapag umuupo si Mephibosete sa mesa, ang royal na napkin ay itinutupi sa ibabaw ng kanyang mga hita, tinatago ang kanyang mga depektibong paa na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa iba batay sa isang pantay na perspektibo.
isang malakas na simbolo kung paano ang pabor ng hari ay tinatabunan ng ating mga kahinaan. Binibigyang diin sa Biblia na siya ay kumakain sa mesa ni David bilang isa sa mga anak ng hari na nangangahulugan hindi lamang pisikal na nutrisyon kundi karapatan sa mana, proteksyon at pagmamahal ng monarko ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, kabanata 9, talata 11. Para kay Mefibosete, ang bawat pagkain ay paalala na hindi na siya isang patay na aso, kundi isang miyembro ng royal na pamilya ayon sa soberanong pasya. Isang katotohanang nagtransforma sa kanyang mga kirot sa unti-unting pasasalamat. Ang kanilang pag-uusap ni David, isang taong nakakakilala ng sakit, pag-uugis at pagsisisi, ay naging pinagmumulan ng paggaling para sa kanyang sugatang kaluluwa at natagpuan niya sa hari ang isang mentor at tagapagtanggol na pinahahalagahan ang kanyang presensya. Ang bango ng mga royal na putahe at ang tunog ng mga lira na tumutugtog ng mga musikero sa korte ay lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na hindi akalain ni Mefibosete na karapat-dapat siya rito. Natutunan niyang huwag mahiya sa kanyang kondisyon, sapagkat nakita niya na tinitingnan siya ng hari ng may pagmamahal na parang ama sa sariling anak. Ang bangket ay naging bagong larangan ng digmaan kung saan hinarap niya ang mga alaala ng kanyang pagkawasak sa Lodebar at hinamon ang mga ito sa kasaganaan ng Jerusalem. Bawat lagok ng alak at bawat piraso ng tinapay ay isang saksi sa katapatan ng Diyos na inaalis ang mahihirap sa dumi at inilalagay sila kasama ng mga prinsipe ng kanyang bayan. Ang ugnayan ni Mefibosete sa iba pang mga anak ni David, ang integrasyon ni Mefibosete sa bahay ng hari ay hindi libre sa mga tensyon at mga kuryosidad mula sa mga biological na anak ni David, tulad ni Amnon, Absalom at Salomon na kumakatawan sa bagong henerasyon ng kapangyarihan at kagandahan sa Israel. Ang mga prinsipeng ito nasanay na sa kanilang pisikal na lakas at pinuna pamumuhay sa korte ay tumitingin kay Mefibosete bilang isang kakaibang figura, isang paalala ng kahinaan ng tao at ng isang nakaraan na halos hindi nila kilala. Lalo na si Absalom na kilala dahil sa kanyang kagandahan sa buong bansa. Tiyak na ramdam niya ang matinding pagkakaiba sa pagupuan sa tabi ng isang taong hindi kayang mag-alaga sa sarili. Ngunit ang utos ni David ay malinaw. Si Mefibosete ay dapat tratuhin bilang isa sa kanyang mga anak at ang anumang kawalang-galang sa kanya ay ituturing na isang insulto, isang paggalang mismo sa hari. Sa paglipas ng panahon, si Mefibosete ay nagkaroon ng isang tahimik na ugnayan ng paggalang kay David. Ang iba, habang nananatiling maingat, ay alam na ang kanyang posisyon ay natatangi at nakadepende lamang sa pagmamahal ni David. Ang mga pag-uusap nila sa mesa ay malamang na umiikot sa batas ng Diyos at kasaysayan ng mga tribo, mga paksa kung saan si Mefibosete ay nagtataglay ng karunungan na nakuha mula sa kanyang pag-iisa sa Lodebar. Ang dinamika ng pamilya na ito, na madalas hindi pinapansin, ay nagpapakita ng lalim ng sosyal na pagbabagong ipinataw ni David sa kanyang tahanan upang parangalan ang tipan kay Jonathan. Si Mefibosete ay nanonood ng may halo ng paghanga at pag-ingat sa masiglang enerhiya ng mga anak ni David. Kinikilala sa ilan ang parehong busilak ng ambisyon na nagdala sa kanila sa kapangyarihan, habang ang kanyang lolo na si Saul ay nalugmok. Ang kanyang tahimik na presensya ay nagsisilbing isang leksyon sa mga anak ni David tungkol sa soberanya ng Diyos na maaaring alisin ng korona mula sa mga malalakas at ibigay sa mga mapagkumbaba. Ang ilan sa mga anak ni Absalom ay lumapit kay Mefibosete upang pakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa sinaunang korteng Gibea. At sa mga iyon ay nakakita ng koneksyon sa isang malayong at kamanghamanghang nakaraan.
Ang pagtitiyaga ni Mefibosete habang sumasagot sa kanilang mababaw na mga tanong ay nagwagi ng isang espesyal na lugar sa puso ng pamilya. Ang kanyang kagandahang diwa ay mas kaakit-akit kaysa sa pisikal na pagiging perpekto, at ang paglaki ni Mikaías at ang hinaharap ng bahay ni Saul ay naging patunay ng kanilang pagpapatuloy. Si Mikaías, anak ni Mefibosete, ay lumaki sa mga hardin ng palasyo sa Jerusalem na paliligiran ng kasaganaan at seguridad na hindi kailanman naranasan ng kanyang ama noong kabataan. Para kay Mefibosete, ang makita ang kanyang anak na tumatakbo at naglalaro ng walang mga limitasyong pisikal ay ang pinakamalaking aliw at isang konkretong patunay na ang sumpang bumabalot sa kanyang pamilya ay nabasag. Si Mikaías ay tinuruan ng mga pinakamahusay na guro sa kaharian. Naging isang mahalagang bahagi ng aristokrasya ng Huda at Benjamin. Tinitiyak na ang pangalan ni Jonathan ay hindi lamang nabuhay kundi naibalik sa karangalan para sa mga susunod na salinlahi. Ang prinsipe na may kapansanan ay ginugol ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pagbabahagi ng mga pagpapahalaga ng kababaang loob at pasasalamat sa kanyang anak. Palaging pinapaalala na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay bunga ng awa ng Diyos at hindi ng personal na merito. Ang pagkakaroon ni Mikaías ay nagbigay daan upang ang genealohiya ni Saul ay magpatuloy ng lehitimo at pinagpala, aktibong nakikilahok sa pag-unlad ng kaharian, partikular sa paghahari ni Salomon. Ipinapakita ng bahaging ito ng kwento na hindi lamang ibinabalik ng Diyos ang kasalukuyan ng isang individual, kundi mayroon din siyang pangmatagalang plano upang maibalik ang linya at layunin ng mga pamilyang nakaranas ng trahedya. Si Mikaías ay naging isang tulay sa pagitan ng masakit na nakaraan ng kanyang ama at ng maunlad na hinaharap ng kanyang mga inapo na nagsaksi ng awa ng Diyos. Ang mga gawa ni David ay nagkaroon ng malalim na epekto, mas malayo pa kaysa sa isang simpleng pagkain sa palasyo. Ang batang lalaki na tumatakbo sa mga koridor na kung saan ang kanyang ama ay gumagapang lamang ay sumisimbolo sa pagtalunton ng mga pisikal na hadlang sa pamamagitan ng banal na provisyon. Ikinuwento ni Mefibosete kay Mikaías ang tungkol sa kanyang lolo na si Jonathan, hindi bilang isang nagbagsakang mandirigma, kundi bilang isang taong may prinsipyo na ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy na nagpapalusog sa kanyang mga inapod dekada matapos ang kanyang kamatayan. Ang edukasyon ni Mikaías ay naglalaman ng malalim na paggalang para kay Haring David na tinitingnan niya hindi bilang isang manlilisunod, kundi bilang instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang batang Mikaías ay lumaki na may kamalayan ng kanyang pinagmulan at utang sa awa ng Diyos, na naging isang taong mapayapa na magpupugay sa legasiya ng kanyang ama sa panahon ng ginintuang panahon ng nag-isang kaharian. Ang pagsubok ng katapatan sa panahon ng pag-alsa ni Absalom. Ang pagsubok ng katapatan ay brutal para kay Mefibosete. Nang si Absalom, paboritong anak ni David, ay nag-alsa laban sa kanyang ama, pinilit ang matandang hari na tumakas mula sa Jerusalem sa kahihiyan at nakaabang na panganib ng kamatayan. Si Mefibosete ay labis na nadurog sa pagkawala ng kanyang tagapagtanggol. Nang nasakop ni Absalom ang lungsod, nakita ni Ziba ang pagkakataon upang makakuha ng ginto at mabawi ang mga lupang ibinigay ni David kay Mefibosete. Si Ziba ay tahasang nagsinungaling. Inaangkin na si Mefibosete ay nanatili sa lungsod at nais samantalahin ang kaguluhan upang i-claim ang trono ni Saul.
Si David na binabalot ng sakit ng pagtataksil ng sariling anak at gumaganap sa ilalim ng matinding presyon ay naniwala sa mga kasinungalingan ni Ziba at impulsibong ibinigay sa kanya ang lahat ng ari-ariang pag-aari ni Mefibosete. Ngunit ang realidad sa Jerusalem ay iba. Si Mefibosete na labis na nadurog dahil sa pagtakas ni David at walang lakas upang sundan ang hari, ay pumasok sa isang malalim na kalagayan ng pagluksa, pinapabayaan ang kanyang katawan at damit bilang tanda ng kanyang di matitinag na katapatan. Ang kanyang kapansanan ang pumipigil sa kanya upang sundan ang hari patungo sa disyerto. At sinadya ni Ziba na iwan siya, hindi inihanda ang kahit isang asno para sa kanya. Iniiwan siyang vulnerable at nakakulong sa lungsod na ngayoy kontrolado ni Absalom. Sa panahon ng labanan, hindi hinugasan ni Mefibosete ang kanyang mga paa, hindi tinapyas ang kanyang balbas, at hindi pinalitan ang kanyang mga damit. Lahat ay tanda ng kanyang kalungkutan at pag-alala sa kawalan ng hari na nagpakita sa kanya ng awa ng Diyos. Ang pag-iisa ni Mefibosete sa Jerusalem na nasakop ni Absalom ay isang pahirapang psikolohikal. Araw-araw, siya ay nangangamba na ang mga bagong tagapamahala ng lungsod ay matuklasan ang kanyang katapatan kay David at patayin siya bilang isang traidor. Tumanggi siyang sumali sa mga handaan ng manlilinlang na natili sa kanyang bahay na nag-aayuno, isang pagpapahayag ng katapatan na walang nakaintindi. Ang kanyang pananampalataya at panalangin ay palagi ang mga paghingi sa pagbabalik ng tunay na hari. Pinipiling mamatay kaysa mabuhay sa karangalan at kasaganaan sa ilalim ng isang rebelde. Napatunayan ng prinsipe na ang kanyang espiritu ay mas matatag kaysa kanyang nabaling katawan, na pinipilit ang mga tukso ng kapangyarihan na inaangkin ni Ziba. Ang pagbabalik ng hari at ang paglilinaw ng katotohanan ay naganap ng talunin si Absalom at naibalik si David sa trono. Sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, nagtagpo siya kay Mefibosete na sa kabila ng kanyang anyo na naiwan pa rin ng mga bakas ng mga buwan ng pagluksa at pagpapabaya, ay ipinakita ang katapatan ng kanyang puso. Nang makita ni David ang kalagayan na halos gumuho na ni Mefibosete, ang anak ni Jonathan, tinanong niya ito ng may bahid ng pagdududa. "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mefibosete?" Marahil ay inaasahan niyang isang dahilan ang kanyang marinig na susuporta sa mga naunang salita ni Ziba. Si Mefibosete na may kababaang loob at hindi naghahangad na ipagtanggol ang sarili kundi simpleng ilahad ang katotohanan, ay inilahad kung paano siya niloko at siniraan ng kanyang lingkod na si Ziba, na ginamit ang kanyang pisikal na kapansanan upang ipakilala siya bilang isang traidor, ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 19, mga talata 20-27. Sinabi niya sa hari na itinuturing lamang niya ang sarili niyang lingkod at na si David bilang isang anghel ng Diyos ay may talino upang gawin ang pinakamainam na desisyon, tinatanggap ang anumang parusang nais ipataw sa kanya ng hari. Si David, na nararamdaman ang bigat ng maling paghuhusga sa kanyang kaibigan dahil sa tuso ni Ziba, ay napako sa isang legal at emosyonal na krusada. Sa pagsisikap na mabilis na malutas ang sitwasyon, iminungkahi niyang hatiin ang mga lupain ng pantay kay Mefibosete at kay Ziba. Ang tugon ni Mefibosete ay naging tugatog ng kanyang espiritual na kabutihan. Hayaan niyang siya na ang magpanatili rito. Lahat ng iyon sapagkat ang aking Panginoon, ang hari, ay nakabalik ng payapa sa kanyang tahanan, na nagpapakita na para sa kanya ang pagangkin ng mga material na bagay ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kaligtasan at presensya ng kanyang Panginoon. Ang mga luha ni David nang marinig ang sagot ni Mefibosete ay naging selyo ng isang pagkakasundo na lumalampas sa anumang alitan sa lupa.
Naunawaan ng hari na ang payak at mangmang na anyo ng prinsipe ay, sa katunayan, ang uniforme ng kanyang pinakabanal na katapatan, isang patutuo ng kanyang paghihirap sa panahon ng pagkakatapon ng hari. Si Ziba ay napahiya sa harap ng buong korte bilang isang sinungaling at ambisyosong tao. Gayunman, dahil sa mga kadahilanang pampamahalaan, iniwan ni David ang hatian ng mga lupain upang maiwasan ang bagong sigalot sa loob ng bansa. Hindi nagalit si Mephiboset dahil sa pagkawala ng kalahati ng kanyang mana, sapagkat ang tunay niyang kayamanan ay ang muling pagtaglay ng pabor at pagiging malapit sa taong minahal niya na parang ama. Sa araw na iyon, ang katarungan ni David at ang pagiging mapagbigay ni Mephiboset ay nagtagpo sa isang yakap na nagpagaling sa isa sa mga pinakamatagal na sugat sa gitna ng digmaang sibil. Ibinigay sa kanya ang lilim ng proteksyon ng hari sa mga panahon ng pagsubok. Ang 3 taong taggutom, ilang taon matapos ang mga pangyayari, isang malubhang taggutom ang yumanig sa Israel ng 3 taon. Nang si David ay kumonsulta sa Panginoon, ipinahayag na ang dahilan ay ang dugo na nakatali kay Saul dahil sa kanyang pagtatangkang lipulin ang mga Gibeonita na nilabag ang isang sinaunang pambansang tipan. Upang mapigilan ang paghuhukom ng Diyos at ibalik ang ulan, iginiit ng mga Gibeonita na 7 kalalakihan mula sa angkan ni Saul ang dapat nilang ipagkaloob upang sila ay ibitin sa harapan ng Panginoon sa Gibea, sa halip na isa lamang kinatawan ng dating royal na pamilya. Si David ay napilitang piliin ang mga kasapi ng bahay ni Saul upang ialay sila upang mapawi ang kasalanan ng kanyang lolo. Ito ay isang sandali ng matinding tensyon kung saan ang kapalaran ni Mephiboset ay muling nakabitin sa isang hibla. Gayunpaman, tumpak na itinala ng Biblia na pinatawad ng hari si Mephiboset, ang anak ni Jonathan at apo ni Saul, dahil sa tipang ginawa ng Panginoon sa pagitan nila ayon sa 2 aklat ni Samuel, Kabanata 21, talata 7. Habang ang iba pang mga malalapit na kamag-anak ni Mephiboset ay dinala sa bitayan upang bayaran ang kanilang mga kasalanan sa nakaraan, siya ay nanatiling ligtas sa palasyo, protektado ng isang tipan na mas matatag pa kaysa sa batas ng paghihiganti ng dugo. Ito ang naging patutuo na ang pagiging nasa ilalim ng proteksyon ni David ay nangangahulugang ligtas mula sa mga paghuhukom na bumungad sa angkan ng kanyang pamilya. Si Mephiboset ang nag-iisang nakaligtas sa kumpletong pagkalipol ng male line ng angkan ni Saul na nanirahan pa sa Israel. Ang sakit ng makita ang kanyang mga kamag-anak na namamatay ay isang mabigat na pasanin sa kanyang kaluluwa. Ngunit ito rin ay pagpapatunay na ang kanyang buhay ay hindi na pag-aari niya, kundi pag-aari ng tipanang nagpapatibay sa kanya. Si David ay nanalangin kasama niya sa mga araw ng pambansang pagluluksa. Iniaalay ang kaginhawaan na tanging isang taong nakaalam ng pagkawala ng labis ay maaring magbigay. Natigil ang taggutom ng ang katarungan ay naisagawa. Ngunit ang buhay ni Mephiboset ay nagniningning bilang isang parola ng awa ng Diyos sa gitna ng tindi ng paghuhukom. Ang proteksyon ng hari ay hindi pabor na gawa lamang ng tao, kundi katuparan ng isang mas mataas na espiritual na batas na nagsasaad na ang katapatan sa Diyos at sa mga tipan ng pag-ibig ay maaaring pigilan ang mga bunga ng pag-alsa. Si Mephiboset ay naglalakad sa mga hardin ng palasyo na alam na bawat araw doon ay isang nakapautang na himala, isang pagpapalawig ng biyayang nagligtas sa kanya mula sa pagbagsak ng kanyang lolo at sa paghuhukom ng mga Gibeonita. Ang pamana ng biyaya at ang mga inapo ni Mephiboset ay nanatiling isang kwento ng katapatan, awa at pagtubos, ang pangmatagalang linya ng tagpuan.
Madalas itong ikinukwento bilang isang kwento ng kahabagan, ngunit ang salaysay sa Biblia ay nagpapakita na ang buhay ni Mefibosete ay naging isang binhing nagbunga ng pagpapala na umusbong sa isang maraming bilang at natatanging linya sa mga sumunod na siglo. Ang kanyang anak na si Micaias ay nagkaroon ng 4 na anak na sina Pitom, Meleke, Tarea at Akar, na nakatala sa mga opisyal na genealogies ng Israel na nagpapatunay na ang linya ni Jonathan ay hindi nawala dahil sa kahinaan kundi pinalakas ng royal na provision. Sa unang aklat ng Kronikas, Kabanata 8, mga talata 3.4 chapter 30, nakalista ang mga inapo ni Mefibosete, mga matatapang na tao, kilala bilang mga bihasang mandirigma sa paggamit ng pana, na nagpapahiwatig na sa kabila ng mga pisikal na limitasyon, ang mana ng Ama ay hindi naging hadlang sa kanila. Kinuha ng Diyos ang isang taong gumagapang at ginawa siyang ugat ng isang linya ng mga bayani, na nagpapatunay na ang kanyang pagbabalik-ayos ay hindi lamang pansamantala kundi malalim at pangsalinlahi. Ang pangalan ni Mefibosete na para sa iba ay nangangahulugang ang nagpapalaganap ng kahihiyan ay naging simbolo kung paano ang kahihiyan ay naipapasa at napapawi ng pakikialam ng awa ng isang soberanong hari. Ang pamana ng taong ito ay nagpapatunay na ang gabi ng buhay ay hindi ang huling yugto para sa sinumang tatandaan ng hari. At ang ating mga peklat at pagbagsak ay wadyang madilim na backdrop kung saan ipinipinta ng Diyos ang kanyang pinakamakukulay na mga himala ng pagtubos. Tiniyak ni Mefibosete na ang kanyang mga apo ay kilalanin ang kwento ng kanyang pagbagsak sa Gibeah, hindi upang ipahiya sila, kundi upang hindi nila makalimutan ang kahalagahan ng kababaang loob at pasasalamat sa harapan ng Diyos ng Israel. Ang mga inapo ni Mefibosete ay naging isa sa mga pinakaiginagalang na sanga ng tribo ni Benjamin, nagdudulot ng katatagan at karunungan sa kaharian, kahit sa panahon ng pambansang pagkakahati. Tuwing ang isa sa kanyang mga inapo ay humawak ng pana, pinaparangalan niya ang pangalan ni Jonathan at ang awa na ipinakita ni David sa kanyang ama. Isang pagsasara ng isang siklo ng pagtubos na magtatagal ng maraming siglo. Ang kanyang espiritual na pamana ay nagtuturo na ang pisikal na kahinaan ay hindi hadlang sa banal na kadakilaan, kundi ang perpektong entablado para sa kapangyarihan ng Diyos na magnilay sa kahinaan ng tao. Ang katandaan at pagpanaw ni Mefibosete, ang pagtanda ni Mefibosete at ang kanyang mapayapang kamatayan ay minarkahan ang huling bahagi ng kanyang buhay na puno ng malalim na kapanatagan. Matapos malampasan ang mga krisis ng mga pag-alsa at makita ang kanyang anak na umusbong na ganap na lalaki, nabuhay siya ng sapat upang masaksihan ang paglipat ng trono mula kay David patungo kay Salomon, nasaksihan ang kaharian ng Israel na umabot sa pinakamataas nitong kadakilaan at karunungan. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang trahedya, kundi isang natural na wakas ng isang buhay na naranasan ang mga sukdulan ng pagiging tao, mula sa palasyo hanggang sa alabok at pabalik sa royal na mesa. Inilibing siya ng may karangalan na nararapat para sa isang miyembro ng royal na pamilya, marahil sa mga libingan ng kanyang mga magulang na nagsasara sa isang siklo ng pagtubos na nagsimula sa isang di inaasahang pagbagsak at nagtapos sa kapayapaan sa Jerusalem. Ang kanyang kwento ay naging isang klasikong salaysay sa mga kasulatan, itinuturo sa mga anak ng Israel upang ilarawan ang katapatan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagtupad sa mga pangakong ginawa sa harapan ng kataas-taasan. Iniwan ni Mefibosete ang mundong ito hindi bilang isang nakalimutang may kapansanan, kundi bilang isang prinsipe na inaalala. Ang pisikal niyang kahinaan ang naging entablado para sa pinakamalaking pagpapakita ng kabutihan ng tao na inspirado ng Diyos. Ang kanyang pamana ay hindi isang tagumpay sa digmaan o isang malaking gusali,
kundi isang buhay na nagpakita na ang biyaya ay sapat upang pagalingin ang anumang sugat ng nakaraan at magbigay ng lugar ng karangalan sa mga itinuturing na walang halaga ng mundo. Sa kanyang mga huling araw, kadalasan siyang umiupo sa harap ng tarangkahan ng palasyo, nakatingin sa mga bundok ng Gilead at may ngiti sa mukha habang inaalala ang lugar ng kanyang pagkakatapon. Nagpapasalamat sa bawat hakbang na hindi niya nagawang gawin, ngunit hindi siya sumuko sa paglalakad dahil siya'y niyakap sa mga bisig ng hari. Nagpaalam siya kay Mikaías gamit ang parehong mga salitang minsang sinabi ni David sa kanya, "Huwag kayong matakot." Ipinasa niya ang baston ng pananampalataya sa susunod na salinlahi at ang kanyang kamatayan ay dinala ng malungkot ng lahat. Sa buong korte at maging ni Solomon mismo, mga salita ng papuri ang inalay sa taong sumasagisag sa birtud ng walang sariling katapatan sa isang panahon ng mga ambisyosong tao. Si Mefibosete magpahinga ngayon sa alaala ng salita, isang walang hanggang paalala na walang sinumang nabagsak ang ganoon kalayo na hindi na maiaangat ng kamay ng pinahiran. Sa huling pagkakataon, umupo si Mefibosete sa kanyang lugar ng karangalan. Nararamdaman ang init ng liwanag na pumapasok sa mga bintana ng Jerusalem, isang lugar na dati ay ipinagbabawal para sa kanya, ngunit ngayoy kanyang tahanan ayon sa karapatan. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na si Mikaías at ang kanyang mga apo na umunlad sa korte, naunawaan niya na ang pagbagsak sa palasyo ng Gibea ay hindi katapusan, kundi isang kinakailangang paunang salita upang ganap na maipahayag ang kaluwalhatian ng biyaya. Ang taong noon ay nakalimutan ng lahat ay nagtapos sa kanyang mga huling araw na pinalilibutan ng pag-ibig ng isang hari at ng pagpapala ng isang Diyos na hindi kailanman sinisira ang kanyang mga pangako. Isang paalala sa atin na gaano man kabigat ang bagyo ng buhay, gaano man kahina ang iyong kalagayan, ang iyong lugar ay laging nakalaan sa mesa ng pagtubos. Kung ang kwentong ito ay nagdala sa iyo ng kapayapaan ng isip, inaasahan kong magkomento ka sa ibaba. Ang aking nakaraan ay hindi nagdidikta sa aking kapalaran. Pinapaalala ito ng Diyos sa akin. Sa ganitong paraan ay malalaman natin na ang pananampalataya ay patuloy na nagpapagalaw ng puso ng tao sa kasalukuyan. Ibahagi ang mga walang hanggang katotohanan ito at ang mensaheng ito sa isang taong ngayon ay kailangan ding bumangon mula sa kanyang sariling pagkakatapon upang yakapin ang biyaya para sa harapan ng hari. Na ang pinahiran ay patuloy na naghahanap ng kanyang mga sariling tao upang umupo sa kanyang mesa.